Na-in-love ako sa aking estudyante. Hindi ko alam paano nagsimula at paano ko ito naramdaman. Ngayon ibabahagi ko ang buhay pag-ibig ko sa aking estudyante. Dear 8 Vine, una sa lahat maraming salamat kung ito man ay iyong maipost. At masaya akong ibahagi ito sa iyong mga masusugid na taga-subaybay. Ako si Teacher Annie, nagturo ako noon sa first year's college. Masaya ako sa napili kong profession sa buhay. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na talaga maging isang teacher. Dalawa lang kaming magkapatid, same babae pa. At ako ang bunso sa amin, isa ring teacher ang aking mama. At ang papa ko naman ay isang OFW. 29 years old ako nang mag-start akong magturo sa first year college. Dito umikot ang buhay guro ko at ang aking pag-ibig. Nasa klase ko si Joshua, isang palaaway na estudyante. Pasaway, maingay, bully sa room namin. Maraming estudyante ko ang naiinis sa kanya. At marami din ang nagkagusto. Dahil sa angkin nitong itsura, gwapo talaga siya. Sa unang araw ko pa lang ng aking klase. Ilang beses ko na siyang napagalitan dahil sa ingay nito at pambubuli sa mga kaklase nito. Joshua, namumuro ka na sa akin? Tumayo ka at hawakan mo itong libro, nakaangat ang mga kamay. Hindi ka kikilos hanggat hindi ko sinasabi, wika ko. Kaya maingat naman na sinunod ni Joshua ang parusang ibinigay ko sa kanya. Habang tumatagal ay napapansin ko na unti-unting nagbabago itong si Joshua. Dahil na rin siguro sa girlfriend nito na si Mika. Kasama ko rin sa klase. Istrikta itong si Mika, maraming bawal. Kahit pa makipag-usap sa mga kaklase nitong babae. Kaya pakiramdam ni Joshua ay itinali na siya sa lahat ng gusto nito. Kaya nakipaghiwalay itong si Joshua. Pero hindi pumayag itong si Mika. Isang araw, walang pasok ito. Habang nag-abang ako ng masasakyan, may humablot sa aking bag. Agad naman akong nagsisigaw. Dahil andoon lahat ang mga needs ko tulad ng pera at mga ID ko, agad naman naabutan ni Joshua ang lalaking kumuha ng bag ko. At naisauli niya sa akin ito. Salamat Joshua. Naibalik mo sa akin ang bag ko para pambawi. Ililibre kita ngayon, wika ko. Wala pong anuman yon, ma'am. Sige po, libre mo na lang po ako. Tamang-tama, gutom pa naman ako. Galing po kasi ako sa practice, sa basketball. Habang kumakain kami ni Joshua, dito ko siya unti-unting nakikilala. Bilang siya, bilang lalaki. At habang tinititigan ko ang mukha niya, nakikita ko ang pagkagwapo niya. Dito ay nagsimula ang aming pagiging malapit sa isa't isa. Sa school napapansin ko na ang pagiging mabait niya. Magalang sa mga babae. Palaging andyan pag need ko ng help. Maraming nakakapansin sa pagbabago ni Joshua. Kaya naman mas dumami ang babaeng nagkaka-crush dito. At ito naman ang kinaiinis ni Mika. Dahil para sa kanya, sila pa rin ni Joshua. Isang araw, out ko na sa school. Sinundo ako ng boyfriend ko. Nakita ito ng mga estudyante ko at si Joshua. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya. Kahit ngiti, hindi na lang ngumiti. Napansin ko, naging malamig na ang pakikitungo sa akin ni Joshua. Parang pakiramdam ko, may pagkakamali akong nagawa, pero hindi ko inintindi iyon. Isang araw, Sabado yon, habang naglalakad ako sa isang kalye, hindi ko inaasahan na makikita ko ang boyfriend ko, may kasamang ibang babae. At masakit pa, malaki na ang tiyan nito. Nilapitan ko siya, tinanong ko kung sino ang kasama niya, pero nagulat ako sa sagot ng babae. Ako ba ang tinatanong mo? Ako lang naman ang asawa niya. Ito ang wedding ring namin. At 3 years na kami at eto magkaka-baby na kami, sagot ng babae. Hindi na ako naghintay sa sasabihin pa ng boyfriend ko. Umalis ako naglalakad na umiiyak. Sobrang sakit dahil 5 taon kami eh. May plano na rin sana kaming magpakasal. Halos gumuho ang mundo ko at dahil dito, nag-leave muna ako sa work at umuwi ng Cebu sa aking mga magulang. Kailangan ko talaga maghilom dahil hindi ko kakayanin dahil sobra kong mahal ang boyfriend ko. Habang nasa amin ako, ang mga pinsan or mga kaibigan ko, palagi akong niyayayang lumabas at maki-blind date. May time na pinagbibigyan ko para lang mapagbigyan sila. Hanggang sa isang araw, umattend kami ng mask party ng mga friends ko. Masaya, maraming pagkain at maraming nagsayaw sa akin. Kasama dito ang isang lalaking misteryoso. Habang nagkasama kami buong gabi, marami na kaming napag-usapan. May crush nga daw siya, parang mahal na daw niya. Kaso may boyfriend na. Ako naman sabi ko, heartbroken pa ako. Dahil niloko naman ako ng lalaking mahal na mahal ko. Kaya nagkasundo kami, noong gabing iyon, na kami muna ang tinadhana. Nagsaya kami, nag-inom at hindi na namin namalayan na may naganap na sa amin. Paggising namin ng umaga, nakamask pa rin siya, pati ako. Dahil iyon ang aming usapan. Pero dahil gusto kong makita ang mukha niya, tinanggal ko ang mask niya at napasigaw ako sa gulat. Joshua, ano ginagawa mo dito? Gulat kong sabi. At ibinalik din niya ang tanong kong iyon. Ikaw ma'am, ano ginagawa mo dito? Ibig sabihin, tayo ang magkasama buong gabi. At tayo rin yung nagbingbanangan kagabi, wika kong muli. Dahil sa pagkabigla ko, agad akong nagbihis at umalis.
Gusto pa sana akong kausapin ni Josua, pero hindi ko na siya binigyan ng pagkataon dahil dun palang alam kong bawal. Dahil siya ay 20 years old pa lang at the time, natapos na ang aking bakasyon, kung kaya't balik eskwela na ako. Bumungad agad sa akin si Joshua at kinakamusta niya ako, pero hindi ko siya pinapansin. Pero hindi ko maiwasan na magtagpo ang aming mga tingin. Ginawa ko ang lahat para iwasan siya, pero magaling talagang mag-corner itong si Joshua. Kahit pa sa CR ay pinasok ako para lang makausap ng maayos. Dahil sa mga titig niya, nadala ako sa ginawa niya at doon ay napaungon na lang ako. Nangyari na naman ang isang bawal, pero marapsa. Habang tumatakbo ang oras, lumilipas ang araw, ay naging masaya kami ni Joshua. Pumunta siya sa boarding house ko, doon minsan natutulog, at sobra namin minahal ang isa't isa. Ngunit kailangan lang talaga ay walang makakaalam, dahil mali at bawal naman talaga, hanggang natapos ang isang taon. And habang bakasyon ay sa amin kami nagstay, hindi rin alam ng aking pamilya na siya ay estudyante ko. Bago pa matapos ang bakasyon, siya ay nag-celebrate ng 21-year-old, kaya ganap na daw siyang binata at kaya na niya akong panindigan. Pero hindi yun naging madali. Nang pagbalik namin sa school, hindi ko na siya estudyante. Pero may subject ako na kasama si Joshua. Naging mas maingat kami pero dahil kay Mika, ang ex-girlfriend ni Joshua ay nahuli kaming naghahalikan sa library. Tama nga ako, kayo ngang dalawa. Ano ka ba Joshua? Teacher natin yan, matanda sa'yo. Iyan ang ipagpapalit mo sa akin. Isusumbong ko kayo ito na ang katapusan mo, Ma'am Annie. Wala na akong nagawa. Kinabukasan pinatawag ako sa office sa board. At kinausap kaming tatlo. At umamin pa itong si Joshua. Kaya natanggal ako sa work ko. At pinag-usap-usapan pa ako. Sobrang depressed ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang masakit pa, galit na galit din sa akin ang mga magulang ni Joshua. At gusto pa akong kasuhan. Pero itong si Joshua, grabe. Sobra niya akong pinagtanggol sa lahat. Sinabi niya na mahal niya ako. At kahit ano pa ang nangyari, bawal man sa paningin ng marami. Pero sa aming dalawa, hindi ito bawal. Dahil mahal namin ang isa't isa, dahil wala na akong trabaho, kaya nagpaalam ako kay Joshua na uuwi na ako ng Cebu. Nagalit din ang mga magulang ko at ang ate ko, pero sa huli na intindihan din nila ako, dahil nga sa nakaraan ko sa ex-BF ko na niloko ako. Dahil sa record ko, hindi na ako makapagturo pa, kaya naisip ng aking mga magulang na magtayo na lang ako ng negosyo dito sa amin. At sinuportahan naman nila ako. Nagtayo ako ng isang flower shop. Naging maayos ang negosyo ko. Si Joshua hindi ko na ulit nakita. Nakabalita ako dinala daw ng magulang nito sa ibang bansa. At doon na nag-aral. Makalipas ang 5 taon, bumalik si Joshua, isang masigasig na lalaki. At napakagwapo, ako may edad na. Pero malaga pa rin naman ako sa aking sarili. Ano ginagawa mo dito? Wika ko. Ano pia ba sa palagay mo? Pinuntahan kita? Dahil miss na kita, wika ni Joshua. Alam mo Annie, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Itinali mo na ang puso ko sa'yo, kaya kahit nasa malayo ako, ikaw pa rin ang hinahanap nito, sunod nitong wika. Naiiyak naman ako habang binabanggit niya ang mga salitang iyon. Hindi ko akalain na pupuntahan pa ako ni Joshua dahil marami siyang choice pero binalikan niya ako dahil sa pagmamahal niya sa akin, nawagas. Nagkaroon si Joshua ng iba't ibang babae sa ibang bansa para pagbigyan ng magulang niya. Pero kahit anong gawin niya, ako pa rin ang laman ng puso niya, kahit ako. Si Joshua lang ang huli kong minahal, simula nang iwan niya ako, nag-focus na lang ako sa aking negosyo. Hindi na akong nagtangkang magmahal muli. Inalok ako ni Joshua ng kasal, dahil nagmamahalan naman kami. Kinasal kami ng simple dito sa Cebu, bago niya ako ipakilala ng personal sa kanyang mga magulang. Wala nang nagawa ang mga magulang ni Joshua, dahil kasal na kami isa pa. Ginawa naman namin ang lahat, para iwasan ang isa't isa. 5 taon din ang nawala sa amin, pero eto kami talaga. Ano pa magagawa ko? Inilayo ko na ang anak ko sa'yo, pero siya pa rin ang lumapit sa'yo. Nagpakasal pa kayo na hindi man lang kami isang inabisuhan man lang. Nasa tamang edad ka na, Joshua. Alam mo na ang ginagawa mo. Kung talagang mahal mo yan si Teacher Annie, ano pa magagawa namin ng papa mo? Sana nga ay tama ang mga desisyon nyo. Wika ng mama ni Joshua, naniniwala na ako. Kapag para sa'yo talaga. Hindi may iwasan ang iyong tinadhana. Sa ngayon, nagkaanak naman kami ng isang unika iha at masaya naman ang pagsasama namin. Sana ay napasa ko kayo sa aking love story. Teacher Annie ng Cebu,